Akala ng Ross na minalas ulit sila sa kanilang napili sa draft dahil sa sakit na nakukuha ni Keith Datu, pero since nung nakabalik na si Datu at nakakaambag ng big numbers para sa Ross, abay binawi ho ng management yung kanilang plano na i-trade na lang ito. Kaya lang, alam nyo ba na si Keith Datu ay hinahunting po ngayon ng halos 5 teams. Grabe yung atensyon na natatanggap ni Keith Datu dahil ang galawan niya isang modernong big man. At Terrence Romeo Ivan Aska na magkakampi, nagkakaagawan ng bola at si Ivan Aska halos sakalin na si Romeo at nagmumura, mainit ang ulo ni Aska. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Dahil sa panalo nila laban sa Magnolia, ang Ross po ngayon ay nakaabante sa 8th spot. Salamat talaga kay Treadwell na nakakuha ng 30 points sa gabing yun. Napansin ko rin kay Treadwell na maganda yung pagkakablend niya sa chemistry ng Ross. At ang nagustuhan ko sa Ross kasi yung locals nila, mataas ang numbers na ambag. Marami silang future star players na dapat lang i-keep. Magandang laro ng import at locals. Ang resulta, grabe na palaban talaga ang Magnolia sa kanila. Ito ang unang beses na natalo ang Magnolia since na nagsimula ang Commissioner's Cup. At meron pang isang player na nakakuha ng aming atensyon at hindi lang sa amin, pati rin ng halos 5 teams. Kilala mo na kung sinong 4 Syempre yung mga big teams, yung 3 sister teams at yung 2 sister teams din MVP. Akala ko nga rin matagal makabalik si Datu dahil sa sakit niya na hindi maintindihan, pero nung gumaling, grabe yung ambag niya. Kaya pala lagi nilang sinasabi na pwede daw to pang gilas. Kung ako sa Ross, ito yung mga player na dapat i-keep nila, tsaka bumagay siya sa kanila. Mataas din ang IQ niya sa assist at outside shots. Siya yung tipo ng big man ng pangmoderno at mataas ang kalidad sa shooting. Bihira ka lang makakita ng big man na malakas sa power play, mabilis at tirador pa. Si Coach Yeng naman na todo bantay kay Datu, alam din niya na darating ang panahon na huntingin ng big teams ang kanilang asset. Ayon sa kanya, ang PBA ngayon kapag mapera ka, kaya mo lahat makuha, pero sana wag naman si Datu kasi ang mga independent teams hindi madalas makakuha nito. At hindi rin kami sigurado kung si Keith Datu magtatagal sa kanila. Siguro pinakamataas niyang 3 taon, lalo na ngayon na maraming teams ang nagka-interes sa kanya. Lalo na dun sa performance niya laban sa Magnolia, may nakapagsabi pa nga na kapag pinagpatuloy ni Keith ang ganito, pwede maging contender yan sa Roy. Kudos din sa mga young players nila na tumataas ang kumpiyansa at kumukonekta talaga kay Coach Yeng. Magandang bagay na hinahasa ng Ross ang kanilang mga batang players at malaking bagay po ito sa ating liga. Sa nakikita ko, binubuhay pa ng Ross ang PBA. Masarap kasi tingnan na may isang independent team pa na nagiging ika ngay Black Horse sa PBA. At sa palagay ko rin, Ross nga yung Black Horse na yun. Ang hiling ko sana kahit pinagagawan si Keith Datu, ma-equip nila ang player na to at maging franchise player pa. Posible ba? Tara, pangalawang update tayo. Panalo pong SMB sa laban nila kontra TNT, pero ang pagkapanalong ito may bahid ng parang hindi magandang relasyon at pakikitungo sa pagitan ni Ivan Aska at Terrence Romeo. Bali nung pinasa po ni Romeo ang bola kay Aska at nakita ni Romeo na bantay sarado si Aska, biglang inagawan po ni Romeo si Aska. Tinapik niya ang bola kaya na turnover tuloy. Kaya si Aska nagmumura at hanggang sa bench, makikita mo na nagpapaliwanag pa si Aska na parang sinisisi niya talaga si Romeo. Buti na lang at nanalo ang SMB. Kung hindi, baka nag-walk out yan si Aska. Mainitin din palang ulo. Pero alam nyo, may punto naman po si Aska. Hindi nakasali sa play yung ginawa ni Romeo. Dapat talaga kay Aska yon. Pero dali-daling tumakbo si Romeo para agawin ang bola sa kanya. Makikita mo rin na sinusubukan magpaliwanag ni Romeo kay Aska, pero si Aska nagwawala na. Actually, tungkol naman sa import, no choice pong SMB ngayon dahil alam mo na, nagka-flu si Boatwright. Kaya si Aska, habang hindi pa gumagaling si Boatwright, tanong ng fans, kailan pa uuwi si Aska? Baka magkagulo na naman. Pagkatapos ng laban, si Romeo parang nagsisisi sa kanyang ginawa. Kahit panalo sila, pero si Aska may sinasabi pa rin. Ayaw ni Aska na nasisira yung kanyang play. Okay lang sana kung hindi na turnover yun. Tsaka naalala ko tuloy ang ginawa ni Jordan Clarkson kay Kobe Bryant. Dapat daw hindi ginawa ni JC yun kasi disrespectful daw yun. Especially na sa import pa naman niya ginawa. May mga nagsasabi na masyado daw buwakaw si Romeo, nangaagaw na ng bola sa kakampi. Siguro, misunderstanding lang yon. Akala siguro ni Romeo, ipapasa ni Aska ang bola palabas kaya natapik niya ng konti. Pero di bali na, ang importante, nanalong SMB habang TNT nanganganib na ngayon na mawala sa playoff bid.